Paano kapag halimbawang yung nakatokang song leader ng worship team nyo is biglang hindi siya pupwede? So, nangyari sa amin yan. Actually, paano namin hinarap yung ganong situation? Number one, best thing, kailangan meron kayong prepared na another sets of lineups. Kung advance halimbawa yung inyong practice, ang nangyari kasi sa amin sa church, very advanced kami eh. So, minsan yung lineup para sa next week, pinapractice na namin ng Sunday. So, a week before, alam na namin kung ano yung lineup, naaaral na namin. So, basta advance kami ng isang linggo regarding dun sa prior na Sunday. No? So, kunyari, yung lineup sa next week, alam na namin, na practice na namin. So, magandang bagay yon kapag ganoon. Isa pang instances na kung hindi naman halimbawa, hindi naman kasi tayo pare-parehas ng kalakaran sa church, no? Yung iba, nagpa-practice every Saturday, within the week na ibibigay yung lineup. Sa amin kasi, I'll make sure na 1 week before kailangan nasa akin na yung lineup since ako yung sumisipra para maaga ko rin na distribute sa mga miyembro ng worship team. Yun nga, gaya ng sabi ko, hindi tayo pare-parehas ng kalakaran sa church. Kung paano yung diskarte nyo sa worship team, hindi ko alam. Pero sa amin, ganun kasi. So, ang ginagawa namin dyan, kapag halimbawa bigla ang hindi po pwede yung song leader, option A or plan A, or isa sa pinaka-wise na decision at pinaka-pasok na solusyon is ulit yung lineup. Kung ano yung lineup last week, kung sino yung song leader last week, same sets of lineup, same sets of song, yun yung ipapasok namin for this Sunday. Kung hindi talaga pwedeng magsipag-practice lahat within the week. Kasi nga, may mga trabaho. So, yung basis ko, may work. Yung ibang song leader, meron. Yung drummer ko, estudyante. So, ang pinaka-available namin talaga kapag nag-meet kami is Sunday. So, after church service, after Sunday service, diretso na kami sa practice nun. Kaya nakaka-uwi kami minsan, mga 1, past 12 na, kasi nga after ng Sunday service, pinapractice na namin yung para sa lineup, yung lineup para sa susunod na Sunday. So, ganun ka-advance. Alam na namin kung paano namin titipahin yung lineup para sa next Sunday. Kaya pag nakita-kita kami ng linggo, kunyari ngayong linggo, pag nakita-kita kami, alam na namin kung paano namin aatakihin yung line-up para sa susunod na linggo kasi pare-pares na namin napapakinggan. Alam na namin lahat kung saan namin kukuning key. So, yun. Isa pang solution doon kung hindi naman po pwede yung song leader last week, para sa akin, same line-up, pwede tayong humugot ng ibang available na song leader, but same line-up. Kung wala talagang time para makapag-practice at sa linggo na talaga magkikita-kita, yun lang yung pinaka-available. So, same line-up, ang mangyayari lang, papalitan lang si song leader. It's either isa dun sa mga backup nung nakaraang linggo, siya yung magpapakanta since nag-backup siya, alam niya yung kanta, di ba? So, hindi kasi natin hawak yung mga ganyang situation na kapag halimbawa biglang hindi po pwede si song leader or biglang nagkasakit, something like that. Pero pinaka-importante dun kasi is nagpapatuloy tayo. Doesn't mean naman na kapag hindi ka nakatayo sa gawain ng Lord is tumigil ka na. Siyempre, case-to-case basis naman yan. Kung talagang halimbawang nagkaroon ka ng sakit, reasonable naman kasi yung ganun. Ang pinupunto lang natin dito, huwag tayo magpapa-apekto dun sa mga bagay-bagay na halimbawang, hindi po pwede yung drummer mo, hindi po pwede yung bassist mo, hindi pwede yung gitarista mo. Huwag tayo magpapa-affected dun sa mga ganong situation. Basta, continue the race. Sabi nga sabi dun sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So, tuloy-tuloy lang, huwag kang magpapa-apekto sa kahit anong hindrances. Kung ika nga nila, kung anumang harang yan or anumang balakid,
Huwag kang magpapaapekto basta tuloy-tuloy lang. Maraming solusyon kung tutuusin, eh, napakaraming solusyon. Kailangan lang makita mo yung mga solusyon na yun, in a good way, so in a positive way. So ngayon, praise God, ba't ko na-share 'to kasi ngayon ang pinagdadaanan ng church namin, isang linggo naming sinipra yung kanta na naka-line up for next week. Ngayon nga lang yung aking, kuya medyo inatake ng ubo yung aming song leader ngayon. So, hindi siya po puwede ngayong Sunday. Good thing ready at well prepared yung isa naming song leader. So, nakakatuwa kasi, ah, kapag hinugot mo sila, alam mong ready sila, alam mong well prepared sila. So, that's the team. Kapag hindi puwede isa, nandiyan yung ibang nakasuporta na talagang handang tumayo. At, share ko din, napakasarap talagang mag-serve sa Lord, 'no? Kasi minsan pakiramdam mo kapagka wala ka sa church, nandiyan yung mga tukso, 'no? Minsan nakakagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi maganda, nakakapagsalita ka ng mga bagay na hindi naman dapat sabihin. So, pinakasimpleng example diyan is minsan nakukuha mo pintasan yung mga bagay-bagay, 'di ba? So, ang sarap sa church, ang sarap magbabad ng magbabad sa church yung mga gawain, 'di ba? Kasi nakikita mo yung sarili mo, eh, na nagre-reflect sa'yo yung gawain sa church na minsan may maririnig kang bubulong sa'yo na, "Oh, hindi dapat ganyan. Oh, hindi dapat ganito." 'Di ba? So, importante talaga sa pinakamadaling salita is yung magkaroon ka ng relationship sa Lord, 'no? Ah, Ako, I'm so blessed, mapalad ako kasi hindi lang ako yung nagsisimba, kasama ko yung wife ko, nagse-serve din siya at kasalukuyan siyang, nagte-train as song leader. So, sa ngayon backup lang muna siya. So, nakakatuwa kasi parehas kaming kumikilos sa gawain ng Lord. Kumbaga nagtatanim kami parehas para pagdating ng araw meron kaming aanihin pagpunta natin sa, 'pag tinawag na tayo ng Lord, 'di ba? Meron tayong masasabing, "Oh, ito yung tinanim natin," 'di ba? So, siguro gano'n din sa inyo, sa church niyo. Make sure na kapag gano'n yung naging situation, huwag kayong mag-i-stumble, huwag kayong matataranta. Bagkus pag-usapan niyo sa team. Meron kayong mga leaders diyan, pag-usapan niyo, solusyonan ng maaga at, desisyonan ng maaga para talagang maging planchado lahat. So, gusto ko rin kayong invite kung wala pa kayong na-attend na church or naghahanap kayo, still looking. Ang church namin is dito sa Malolos, Bulacan, Victory Churches of Asia. So, bisitahin niyo po kami at, welcome po kayo sa amin. So, yung mga wala pang nakikitang church na around Malolos lang or around Bulacan na malapit naman sa Malolos, invite po namin kayo. So, yun. God bless po.